sa Blue Ribbon Committee. Biglang tinigil, hindi malaman kung bakit. Walang Nung rason. papunta na kung saan-saan na ayaw mapuntahan ni Senator Lacson at ni SP Soto, magkatandem yan eh. Mag-classmate yata yan sa One Ball University, di ba? O, ang natutunan ni SP Soto sa One Ball ay yung pwedeng i-ignore ang Supreme Court decision. Una naman ni Senator Lacson yung may fugitive from injustice. Tingin mo may injustice sa'yo kahit wala pang sinasabi yung court, pwede ka magtago. Okay. Eto na naman, balikan ko lang ito, no, na yung sinasabing 1.7 trillion na fake news daw, sinasabi noong advisor ni Pangulong Marcos. Okay. Yung honorific, parang si Larry Gadon honorific, yung pinagbigyan lang. Presidential Advisor on Economic Chuchu, yung galing sa isang oligarch na family. Si Frederick Go, na anak ni John Gokong Wei. Hindi naman masama yung mga Gokong Wei, maayos na mga tao yun. Kaya lang, ito ay bakit ba itong pinagsasalita? Ano bang experience kaya nito sa economic growth? Kasi ito di ba, si Chairman Francis Lim ng Securities and Exchange Commission nagsabi na wala daw sa yaman ng stock exchange. Yung capitalization ay 1.7 trillion. Ngayon wala nang milyon. Usapan, wala yung barya na lang yung milyon. Kahit bilyon, wala na yan. Trilyon na pinag-uusapan ngayon. Gats mabi. Sa flood control pa lang yan. Isang ahensya pa lang yan, Isang set ng contractors pa lamang yan, Hindi pa lumalabas yung sinasabi nilang meron daw sa DOH. Matagal na yan, Meron daw pati sa DA. Pati pa naman yung farm to market roads. Grabe. Ano rin, nakakatakot. Ala. Ghost pa rin. Katakot, oo. Eto naman, diba sabi ni Chairman Lim na wala daw 1.7 trillion dahil sa corruption. Nataranta Malacanang, bigla nagsalita yung Presidential Advisor Chuchu. Yung mga Presidential Advisors, ang tawag dyan ay mga officers without an office. Wala namang portfolio yan, walang tanggapan yan. Rank of secretary lang. Gusto lang nila matawag na secretary. Yan. Okay. Pero, meron nagsabi, isang eksperto, si Cora Guidote, na totoo daw yun, yung itinatanggi. At baka nakastigo lang si Francis Lim, maalam yun kilala ko yun I've met him a few times. Talagang expertise niya yan, stocks, yung ganyan, yung bourse. Kaya nga nilagay yan dyan, galing yan sa isang malaking law office, Accra ba? Kung ano man, I cannot recall exactly, pero Accra Law Office. At saka yan ay naging pangulo yan ng stock exchange. Sabi nito si Cora Guidote, ang capitalization daw, market cap ng Philippine Stock Exchange ay higit pa doon sa 1.7 trillion ang nawawala. 5 trillion na daw ang nawawala since noong December 2024. Dahil nga yung confidence sa market ay medyo mababa. Yung kumpiyansa. Yan ang problema. At yan ay pinakita, nagbigay ng chart na magpapatunay na bumagsak talaga ang capitalization. Kasi nga, sinabi na rin ng BSP, yung sinasabi nilang bumabagsak ang ekonomiya natin na hindi daw totoo. Sinabi na mismo ng gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mababa daw ang paglago ng ekonomiya etong taong ito. Dahil na rin, inamin na etong BSP independent ito kaya hindi mo pwedeng kontrolin ito. Dahil sa flood control issue na durog din ng konfiyansa ng mga negosyante sa investor pamahalaan. Yes. Ngayon, yung mga nangyayari sa halip na bumalik yung kumpiyansa ay nagiging kengkoy pa. Katulad nito
Di ba? Sinasabi, tinanggal na daw yung unprogrammed appropriations. Opo. Yan, oh. Meron pa rin, di ba, pinagmalaki ni Congresswoman Swansing na siya ngayong chairman ng APRO. Hindi yung APRO na malaki po, ganun, AFRO yun eh, APRO. Committee on Appropriation. Na wala daw na unprogrammed appropriations. Meron pa. Kanya lang itinago nila. Hindi nila inilagay sa main budget. Ginawa nila, meron pa rin, pero hindi muna pinondohan. Pag hindi na tayo nakatingin, sa kanila pupondohan. Di ba? At malaki pa rin. Malaki pa rin yung version na mas malaki pa nga ito. Ito mo ang kalokohan ito. Mga taong ito. Opo. Kaya natatawa ako rito kay De Lima eh. Mas malaki ang budget na ito kesa pa doon sa last budget na may unprogrammed appropriation. So, sinong niloko nila? Di ba? Why they have to Bakit deny? ganun kalaki kung walang unprogrammed appropriations? Pero, sinabi nung mga tao, ng mga dalubhasa rito, ay mayroon pa rin. Eto mayroon pa rin around 250 billion Laki. na naka-standby, hindi lang muna pinondohan. Kasi nga, mainit pa itong flood control. Opo. May isang taon ka pa di ba? Opo. 2026 to Oo. O may isang taon ka pa para palamigin. Pag wala nang nakatingin, Ang issue. lumamig na issue, sa kanila popondohan yan. Niloko na naman tayo. 250 billion yan. Oo. Kaya may mga tao, yung mga miyembro ng mababang kapulungan na tumutol pa rin, katulad ni Caloocan Representative Edgar Erice. Sinabi niya, bakit may ganon? Eto, agree din ako sa mga akbayan kasi tayo parehas naman Opo. Kahit medyo kengkoy ang pinagsasabi dati nitong si Percy Sendanya ng akbayan, sabi niya, na-miss natin yung opportunity na tanggalin na yung mga unprogrammed appropriations. Yan din ang sinabi ni Laila de Lima. Okay din ako dyan sa sinabi ni Laila de Lima. Ang kengkoy lang kay Laila de Lima, typical ng mga kakampink. Nakikiuso hindi dahil sa prinsipyo. Opo. Pa-cute. Kita mo Sinabi niya yung proposal ng Office of the Vice President na pondo, i-slash nyo kasi hindi dumadating si Sara Duterte, hindi niya dinipensahan yung kanyang pondo. Yun bang pondo, yung budget ba ng Office of the President, may dumating ba from the Office of the President na yung head, mismong presidente, para idepensa yon? Oo nga. Pwede namang mga tao niya dumipensa. May tao. Kaya mali, nililin lang na naman kayo ni Laila de Lima nung sinasabi nilang wala daw dumating para depensahan yung pondo ng OVP. Dumating yung mga kawani nung OVP. Gusto nyo si Sara para hiyain nyo na naman. Yung tao, nung in-schedule nyo na siya ay magdedepensa, lumindol, pumunta sa Cebu para magbigay ng relief goods. Uunahin ba naman kayo? Yon. Uunahin pa ba yung pagdepensa? Pero nagpadala ng tao. Madam Laila, naglolokohan na naman tayo Pagka yung Supreme Court ba nagdedepensa ng budget, ay yung CJ, yung Chief Justice, kailangan pumunta rin. Hindi, di ba court administrator lang? Representative. Yung OVP, yung OP, Office of the President, pag nagdidepensa ba ng budget, pupunta yung Presidente? Of course not. Siyempre, yung tauhan lang niya, yung nakakaalam dun sa budget. Ngayon, yung ginawa mo, in-underscore mo lang, Representative de Lima, the fact na kayo ay tipid na tipid sa OVP, samantalang nung yung mga unappropriated na dati, wala naman kayong ginawa
Binusa lang? Hindi, ibig sabihin, wala Ano naman po? siyang partisipasyon doon. I Opo. agree. Okay. Oo. Wala namang kinalaman si Representative De Lima doon sa unprogrammed appropriations. Opo. Pero, ang tignan mo yung iba, bakit itong OVP, wala na nga confidential fund yan wala Opo. namang insertion yan. Tignan mo ngayon sa 26 yung mga insertion at bantayan mo. Inuubos mo naman yung energy mo dyan Bakit ba OVP? Pinakita nyo lang na kayo ay namumuliti pa rin hanggang ngayon. Wala pa rin kayong pagbabago, ha? Wala pa rin kayong pagbabago. Alam ko naman nag-iingay ka, gusto mo mag-senador ulit Pero alam mo, Senator De Lima, senator na, dating senador ka naman, ha? Walang naniwala na hindi ka guilty, no matter what the court said. Kasi, nung lumabang ka ulit na senador, natalo ka. At hanggang ngayon, walang naniniwalang hindi ka guilty. Pinressure mo lang, na-pressure lang yung mga tao na mag-recant. Alam ko yan. Sige, hamunin mo ko. Demanda mo rin ako ng libel parang si Risa para sabihin ko rin yung pruweba ko. Sige. Nasa akin lahat. Oh my Anyway, ayan na naman tayo. And then, anong pang ginawa? Yung ICI, in spite of the calls, yung ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, in spite of the calls na gawing transparent, ayaw pa rin bumigay. Gusto nila yung regular press briefing. Patay tayo dyan. Gusto ng taong bayan makita. Kasi, ang nangyari, napu-frustrate ang taong bayan kasi tinigil nyo yung sa Blue Ribbon Committee. Biglang tinigil, hindi malaman kung bakit. Walang Nung rason. papunta na kung saan-saan na ayaw mapuntahan ni Senator Lacson at ni SP Soto, magkatandem yan Magka-classmate yata yan sa One Ball University, di ba? Ang natutunan ni SP Soto sa One Ball yung pwedeng i-ignore ang Supreme Court decision. Una naman ni Senator Lacson yung may fugitive from injustice. Tingin mo may injustice sa'yo kahit wala pa sinasabi yung court, pwede ka magtago.